proving identities. Proving identities na ang title natin. Ito na yung papasok ng hexagon. Yung magic hexagon. So, kung natin hexagon. Gawa lang hexagon. May ka na 1 sa gitna. Diyan mo ng arrow yung mga kanto. Papuntang 1. Then, lagay ka ng tangent. Ng sine. Ng cosine. Cotangent. Ng cosecant. Ng secant. So, ayun na. Pwede ka na mag-prove. Nandito na lahat. Ang gagawin mo lang is, pwede mo siya i-rotate ng clockwise, ng counterclockwise, or magka-pass through ka sa 1. Paano yun? So, for example, meron tayong tangent. Let's say theta. So, ang tangent, kung mag-rotate tayo papunta doon, apart, clockwise, magkakaroon ka ng sine theta over cosine theta. Pwede rin siyang, kung didiretso ka sa 1, magiging 1 over cotangent theta. Pwede rin sa baba, counterclockwise. Magiging secant theta over cosecant theta. Yan siya ginagawa. So, ibig sabihin naman, kung galing ka sa secant theta, pwede siyang maging 1 over cosine theta. Pwede rin siya maging cosecant over cotangent. And pwede rin siya maging tangent over sine. So, ganun siya ginagawa. So, kung ito ka mag-start, pwede pa ganon, pwede pa ganon, pwede pa balik. And kapag naman guys, minultiply natin dalawang kanto. Kunyari, meron kang tangent theta times yung cotangent theta. Ano magiging sagot? Ito naman, yung dalawang kanto na pag minultiply mo, ang sagot niya yung gitna. So, ito yung tangent mo, ito yung cotangent mo, yung sagot niya 1. So, kung meron kang tangent theta times yung cosine theta, ano magiging sagot? So, tangent tsaka cosine, ito yung tangent, ito yung cosine, yung gitna nila itong sine. So, magiging sine yung sagot. And the rest, ganun pa rin siya. Ganun din gagawin mo. Hello! Kunyari, minultiply mo itong dalawa. Ito yung sagot. Multiply mo itong dalawa, ito yung sagot. Gets? O, ito yung sa identities pag nagpo-prove ka. Pero sa pag-prove guys ng identities, lagi siya nakaka-form ng sine cosine na. May isa pa to sa Pythagorean. Like tayo dito. So, gawa ulit ng hexagon. 1 ng 1. Connect mo ulit. Then, ito na yung mga may squared. Same process yan guys. Naka tan squared, sine squared, cosine squared, cotangent squared, cosecant squared, tsaka secant squared. Pero sa Pythagorean identities, start ka dito. Ito rin kailangan mong tatlo. Ito, tsaka ito na triangle na part. Rotate mo lang siya pag ganun.
So, ibig sabihin, mag-start ka sa tuldok, punta doon, baba. So, hello, guys. Magkaroon tayo ng plus, then equals sa baba, plus, equals, plus, tsaka equals. So, pag nire-rate mo siya, magkakaroon ka na ng sine squared, let's say theta, plus, yung cosine squared theta, equals sa baba, which is 1. Then yung iba ganun din. So, magkakaroon ka ng tan squared theta plus yung 1 equals yung secant squared theta. Then yung isa is yung 1 plus yung cotangent squared theta equals yung cosecant squared theta. And kung gusto mo kunin yung ibang identities gamit ito, ita-transpose mo lang. Or ibig sabihin, galing dito, pwede mo makuha yung sine squared. So, pag ginawa natin yung sine squared equals sa 1, lipat mo isang term, magiging minus cosine squared theta. Ganoon din sa kabila. So, yung tangent, gusto mong kunin, yung tan squared, meron kang secant squared theta, then lipat mo yung 1. So, magkaroon ka ng minus 1. So, ganoon din dito. So, yung cotangent squared, pwede na siya maging cosecant squared minus 1. So, ito yung hexagon, guys. Magamit mo to sa proving. Itong dalawa. Sabi sabihin, kapag nag-start na yung trig mo, gawa ka na ito, tsaka ito. Tapos, yung sa unit circle din. Ayun lang kailangan mo sa trig.